Masyado na naman atang marami ang nainom ko kagabi ah. Pagrereklamo nga ni Axel, pagkagising nga nito. Nang gumalaw nga si Axel para bumangon sa kama, nakita nga nitong may isang babae na nakayakap nga sa kanya. Napangiwi naman kagad si Axel nang maalala ang mga pangyayari nung gabing nagiinom nga ito hanggang sa inuwi nga siya ng babae. Gising ka na pala, may gusto ka bang kainin? Malambing na tanong pa nga ni Mia. Wala naman, uuwi na ako. I enjoyed last night. Nakangising pagpapaalam pa nga ni Axel nang bigla siyang hinila sa kamay ni Mia. Babe naman, hindi po pwedeng dito ka na muna? O pwede tayong magkita mamaya? Malanding tanong pa nga ni Mia. Tumayo na nga lamang lahat ng balahibo ni Axel sa katawan ng narinig nga niyang tawag sa kanya ng babae. Pinaliwanag ko naman sa'yo, diba? Ayoko ng commitment. Kaya nga ako sumama sa'yo, pauwi, dahil buong akala ko naiintindahan mo ang ibig sabihin ko. Kunot noong saad pa nga ni Axel. Babalik-balik ka rin naman sa akin, so why not lagyan na natin ang meaning to, diba? Pa-cute na saad pa nga ni Mia. Napabuntong hininga na nga lamang si Axel at napaupo sa kama. Ngumiti naman ang napakalambing nga si Mia at tumayo sa kama. Maliligo lang ako, para naman maganahan ka sa akin habang nandito ka. Bulong nga ni Mia, sa tenga nga ni Axel at hinalikan nga sa labi. Pilit nang initian na lamang ito ni Axel at nagsimula na ngang nagpalit. Nang narinig nga ni Alex ang takbo ng tubig sa banyo, nagmadali nga itong umalis sa kanyang kondo. Pagkalabas nga nito ay nahirapan nga itong maghanap ng taxi hanggang sa meron ngang isang nakitang paparating na tricycle. Hindi na nagdalawang isip pa si Axel na parahin ng tricycle. San pa tayo, sir? Tanong nga ng tomboy na babae. Patakbo mo na at ituturo ko na lang ang daan. Nagmamadaling sabi naman ni Axel. Nakinig naman ng driver at pinaharurot na nga ang kanyang tricycle hanggang sa nakarating na nga sila sa lugar na malapit nga sa bahay ni Axel. Pakitabi na lang sa may kanto, pagtuturo nga ni Axel at nakinig naman ng driver. 70 po, mahinahong sabi nga ni Bea na isang tricycle driver. Agad namang hinanap nga ni Axel ang wallet sa kanyang pantalon, ngunit nanlaki ang mata nito sa gulat nang hindi mahanap ang kanyang wallet. Hinanap niya ito sa loob nga ng tricycle at sa pinag-uupuan nga niya, pero hindi pa rin ito nakita. Hanggang sa naalala niya kung saan niya ito nilapag, sa kama nga ni Mia. Hantayin mo ako dito, kukuha ko ng pera sa loob ng subdivision namin. Nahihiyang saad na nga lamang ni Axel. Ganun po ba? Sige po. Nagalin lang ang saad na nga lamang ni Bea. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya kitang bayaran, nawawala lang talaga yung wallet ko sa sobrang pagmamadali kanina. Saad pa nga ni Axel. Kumunot naman ang noo ni Bea. Wala naman itong sinabing masama, ngunit kung pagsalitaan ni Axel parang defensive nga ito. Aba sir, wala naman akong sinasabing hindi kayo magbabayad ah. Naiinis nga at sigang saad nga ni Bea. Sinasabi ko lang na nawala ang wallet ko, kukunin ko lang sa subdivision. At huwag kang mag-alala, babayaran kita. Kasi kahit papaano kayang-kaya kong bayaran ng 70 pesos. Iritadong sabi pa nga ni Axel. Napangiwi na nga lamang si Bea sa kayabangan nga ni Axel. Ang yabang ng dating. Aba pare, kung nawalan ka ng wallet at gusto mong kumuha ng pera sa subdivision, kanina mo pa sana ginawa, pero ang dami mo pang satsat. Baka naman sinasabi mo lang yan para makatakas sa akin. Kung sa'yo maliit na halaga yung 70, sa akin hindi. Kahit babae ako sa paningin mo, lalaki ang puso ko, kaya kayang-kaya ko lagyan ng black ay ang mukha mo. Galit na saad nga ni Bea. Talaga lang ah. Sige, hantayin mo ako rito, babayaran kita. Para 70 lang. Inis na saad nga ni Axel. Mukhang mayaman pero wala namang 70 pesos. Ano yun? Sosyal-sosyalan? Galit na bulong pa nga ni Bea sa sarili. Anong sabi mo? Kunot noong tanong naman ni Axel. Ang sabi ko, magbayad ka na lang. Walang interes nga na saad nga ni Bea. Napakagatlabi na nga lamang si Axel sa sobrang inis.
Oo na, magbabayad na. Masungit na sagot pa nga ni Axel. Napabuntong hininga na nga lamang si Bea. At walang emosyong tinignan si Axel. Wag na lang, mukha namang wala kang pambayad kanina kapag nagsasalita. Kaysa pumunta ka na sa bahay mo para kumuha ng pera. Talak ka ng talak dyan eh. Wag mo nang bayaran na alis na ako, malas na araw na to. Hirap-hirap mamasada eh. Pagre-reklamo at kamot ulo pa nga na saad nga ni Bea. At pinaharurot ang tricycle palayo kay Axel. Magbabayad naman talaga ako eh. Sadyang hindi ka lang talaga makahintay. Sigaw nga ni Axel, pahabol sa paalis na si Bea. Nakasimangot na umuwi si Bea sa kanila. Nadat na naman ito ang kanyang kapatid na si Eloy na kumakain nga sa loob ng kanilang bahay. Oh, bakit parang ang pangit tata ng mood mo? Nagtatakang tanong nga ni Eloy. Wala. May na-encounter lang kasi akong mayabang na pasahero. Inis nga na sabi ni Bea. Ang aga mo namang umuwi, kumain ka na ba? Hindi pa, may ulam ka pa ba dyan? Meron pang natira, kainin mo na. Maliligo na ako para pumasok sa eskwela at diretso na ako sa trabaho. Mamayang hapon kaya baka malita ko ng uwi. Pagpapaalam pa nga ni Eloy. Sige, mag-ingat ka. Pasensya na utol ah. Wala akong mabibigay na baon mo eh. Ang hina talaga ng pasada ngayon. Halos lahat, jeep at taxi na sumasakay. Malungkot na saad nga ni Bea. Ayos lang ate, may natira pa naman akong pera mula sa sahod ko nung nakaraan eh. Nakangiting sabi nga ni Eloy. Malungkot na nginitian nga ni Bea, si Eloy at nagsimula na ngang kumain. Maaga kasing naulila nga sina Bea at Eloy. Mas pinili nga ni Bea na tumigil nga sa pag-aaral at ipagpatuloy na nga lamang ang pamamasada gamit nga ang tricycle na iniwan ng kanilang ama. Ngunit habang tumatagal, unti-unti na ngang nawawalan ng mga pasahero ang tricycle. O kaya yung tricycle mismo napapalitan na ng kung ano-anong modernized na sasakyan. Si Eloy naman ay isang engineer student, nagtatrabaho bilang construction worker. Laking pasasalamat na nga lamang ni Bea at matalino at masipag mag-aral ang kanyang kapatid kaya nasali nga ito sa nabigyan ng scholarship. Malungkot na nag-isip nga si Bea habang kumakain. Kailangan na nga nitong maghanap ng ibang pagkakakitaan para masuportahan pa nga ng husto ang kanyang kapatid. Hanggang sa naisipan na nga nitong sumama sa kanyang kapatid at mag-apply bilang construction worker. Nang nakauwi na nga ang kanyang kapatid, agad niya itong kinausap. Eloy, samahan mo kong kausapin ang foreman niyo. Papasok na lang ako sa construction kaysa pumasada. Mas malaki ang kita eh. Mahinang saad nga ni Bea. Kakayanin mo ba ate? Nag-aalalang tanong nga ni Eloy. Masyado mong minamalit ang kakayahan ko. Mas malakas pa ako sa iyo eh. Pagmamayabang pa nga ni Bea. Napabuntong hininga na nga lamang si Eloy at ninitian ang kanyang ate. Di bale ate, kapag ako nakapag-graduate na wala ka nang gagawin kundi humiga buong araw. O di kaya pwede kang magbantay ng business natin. Malambing na saad pa nga ni Eloy. Huwag mo na akong isipin. Makita lang kitang nakapagtapos at maging masaya, ikasal. Mayroon sariling pamilya, okay na ako. Natatawang sabi ni Bea. Hindi ako magpapamilya hanggang hindi ko maibalik ang sakripisyo mo sa akin simula nung bata pa ako ate. Masayang sabi nga ni Eloy. Napangiti naman ng napakalawak si Bea. Nakaramdam nga ito ng pagka-proud sa sarili dahil lumaking mabuting tao ang kanyang bunsong kapatid. Kahit wala ang kanilang magulang. Kinabukasan, agad na ipinakilala nga ni Eloy si Bea sa kanyang foreman. Foreman, ate ko pala gusto daw pumasok sa construction eh. Pagpapakilala nga ni Eloy. Hindi naman sa pangmamalita, pero kakayanin mo ba? Nagalin lang ang tanong ng foreman. Oo naman, foreman. Masisigurado ko sa inyo na kahit mahirap kakayanin ko. Desiditong sabi nga ni Bea. O siya, sige. Magsimula ka na sa Lunes. Wala namang problema kay engineer to. Basta masipag. Mahinahong saad nga ng foreman. Napangiti naman si Bea at sabay hampas sa braso ng kapatid sa sobrang saya. Nagpatuloy na nagpasada nga ng tricycle si Bea
hanggang dumating na ang araw ng kanyang pagpasok bilang construction worker. Ate, magdala ka ng maraming tubig ah. Hapon pa dating ko magbaon ka ng kanin dahil ulam lang ang niluluto doon. Lagi kang uminom ng tubig, baka mahimatay ka, tsaka ma-heat stroke. Naku, hirap pa naman ngayon sa pagbababad sa araw. Nag-aalalang sabi nga ng kapatid ni Bea na si Eloy. Ano ka ba utol? Ginagawa mo kung bata Baka magulat ka na lang, lahat sila pagod na. Ako, isang pawis wala. Pumasok ka na at baka malate ka pa sa klase. Sige na, kita-kits na lang sa trabaho. Mayabang na saad pa nga ni Bea. Ito talagang si ate. Sige na nga basta. Huwag mong kalimutan na uminom ng tubig ah. Muling pagpapaalala nga ni Eloy bago tuluyang umalis. Sinunod naman ni Bea ang mga sinasabi nga ng kanyang kapatid at nagbaon ng kanin at maraming tubig si Bea. Hindi naman ito nabahala sa pagbabad ng mainit dahil lagi itong nagbababad sa init kapag nagpapasada. O Bea, andito ka na pala. Halika, ipakikilala kita sa boss natin. Masayang sabi nga ng foreman. Agad namang inilapag nga ni Bea ang kanyang gamit sa isang gilid at tumakbo palapit sa foreman para maipakilala nga ito sa kanilang boss. Nawala na lang ang ngiti sa mukha ni Bea nang nakita nga niyang lalaking nawala ng wallet na dati niya palang pasahero. Bossing, eto nga po pala yung bagong pasok na kapatid ni Eloy. Bea ang boss natin, si Sir Axel. Mabilis ang pagpapakilala ng foreman sa dalawa. Hello po, bossing. Nautal pa nga na sabi ni Bea. Kakayanin mo ba talaga ang trabaho dito? Nakangising tanong na nga lamang ni Axel. Abay oo naman. Alam kong hindi madali ang trabaho dito pero alam kong kakayanin ko to. Sabay taas pa nga ni Bea sa kanyang braso at pinakita nga kunwari ang muscles nga nito. Napatawa ng bahagya si Axel pero hindi niya pinahalata. Tumango na nga lamang ito. Nang nakaalis na nga si Bea, agad nitong tinawag muli ang foreman. Kuya, talaga bang kapatid ni Eloy yun? Kunot noong tanong ni Axel. Oo bossing, yan ang nagpalaki at saka sumuporta kay Eloy. Mabait yan! Sagot pa nga ng foreman. Pero nagtataka kung bakit parang interesado si Axel kay Bea. Ibang-iba siya sa kwento ni Eloy Hindi makapaniwalang sabi ni Axel. Magkibit-balikat na nga lamang ang foreman at bumalik nga sa trabaho. Habang nagtatrabaho, hindi maiwasan ni Axel na mapatingin kay Bea at naalala ang mga kwento nga ni Eloy tungkol sa kanya. Mabait at malambing? Napakalayo naman. Nagtatakang sabi ni Axel sa kanyang isipan. Napansin naman ni Bea ang mga tingin nga ni Axel sa kanya hanggang sa nagtamang kanilang paningin. Kunot noo nga itong tinignan pabalik ni Bea. Ano? Matapang na bulong nga ni Bea kay Axel. Natawa na nga lamang si Axel sa paghamon ni Bea sa kanya at dinilata na lang ito. Hingal na hingal nga si Bea na binitawan nga ang pala nang narinig nga niyang sigaw ng foreman. Nakakain na nga sila. Napaupo na nga lamang ito kaagad at uminom ng maraming tubig. Grabe, ang hirap naman pala talaga nito. Pagod na sabi nga ni Bea. Hoy, Miss 70 pesos. Mayabang na tawag nga ni Axel sa kanya. Bakit bossing? May problema ka? Kunot noong tanong na nga lamang ni Bea habang hinahabol nga ang kanyang hininga. Idadagdag ko na lang sa sahod mo yung utang ko na 70. Iritableng sabi ni Axel. Ganun ba? Sige. Walang emosyon na saad na nga lamang ni Bea at akmang aalis na nga sana nang pigilan nito ni Axel. Ang sungit mo. Tas kiling nga na sabi ni Axel. Kung iutos mo pong maging mabait ako sa'yo, edi iutos mo. Basta man kita Malamig na sabi ni Bea. Napangiwi na nga lamang si Axel. Ngayon lang ito nakaharap ng isang babaeng matapang. Kababae mong tao, matapang ka. Galit na sabi nga ni Axel. Bossing, pinanganak lang akong babae pero lalaki ako no. Palaban nga na sabi nga ni Bea. Lalaki ka? Babaeng babae ka nga sa mata ko Pangasar nga ni Axel para mas lalong mainis si Bea
Naglakad nga ito papalapit sa kanyang muka. Bigla namang namula si Bea at agad na tinulak nga palayo si Axel. Gulat at hindi makapaniwalang tinignan ito ni Bea. Sabi sa'yo babae ka o sadyang malakas lang talaga ang karisma ko. Mayabang at nakangising sabi nga ni Axel. Lalaki ako at kahit anong gawin mo hindi tayo talo. Namumulang sad nga ni Bea pero hindi niya alam for the first time bakit siya nakaramdam ng pagkabog ng dibdib. Kung ganoon, pustahan tayo. Pinupusta ko na ikaw ay babae at hindi ka tomboy. Kayang-kaya kitang palambutin. Paghahamon pa nga ni Axel habang naghalukip-kip. Ano namang mapapala ako kung mapatunayan kung lalaki nga ako? Mainis naman na tanong nga ni Bea. Imbes na 500 kada araw ang sahod mo, gagawin kong 700. Hanggang kailan? Seryosong tanong ni Bea. Isang buwan. Matapang na sabi nga ni Axel. Aba, malaking tulong yun sa amin O sige, deal! Nakangising sabi ni Bea at iniharap nga ang kamay. Confident na tinanggap naman ito ni Axel at tumalikod kaagad si Bea. Huwag kang mai-inlove sa akin. Lalaki man ako pero hindi ko may itatangging maganda ako. Nakangising sabi nga ni Bea. As if, nakangiwing sabi ni Axel. Pagkapunta nga ni Bea sa lugar kung saan sila kakain, agad nitong nakita ang kanyang kapatid na si Eloy na naka-uniform pa. Tapos sa klase mo? Bakit hindi ka pa nagpalit? Nagtatakang tanong nga ni Bea. Kakain muna ako ate. Masayang sagot naman ni Eloy. Binatukan naman ito ni Bea tinakbayan. Sabi ko sa iyo wag mo akong tatawaging ate sa maraming tao. Nababawasan yung angas ko sa iyo Inis na bulong pa nga ni Bea sa kapatid. Umiling-iling na nga lamang si Eloy at nagsimula na nga silang kumain magkapatid. Nang dumating ang alauna, ay nagbalik trabaho nga si Bea at habang nagtatrabaho biglang kinilabutan nga si Bea dahil tumambay nga si Axel sa pwesto kung saan nagtatrabaho si Bea. Yang mga mata mo ipapala ko kapag hindi mo ko tinigilan. Pagbabanta nga ni Bea kay Axel na walang ginawa kundi titigan lang ito. Kinikilig ka lang dyan Nakangising sabi nga ni Axel. Inikutan nga ito ng mga mata ni Bea. Tignan mo nga balahibo ko, nagsitayuan, asan ang kinikilig dyan? Nadidiring sabi nga ni Bea, sabay turo nga sa kanyang kamay. Ewan ko sa'yo, ibang babae na tunaw na. Inis at dismayadong sabi pa nga ni Axel at bumalik na nga sa kanyang sariling trabaho. Hindi naman tumigil si Axel sa paglalandi kay Bea. Ganto na nga rin ang kanilang naging routine hanggang sa ni isang kasamahan nga nila Bea sa trabaho na sanay na. Matinik din itong si Bossing ayaw magpatalo. Natatawang sabi pa nga ng isang trabahador. Kilala niyo naman si Bossing, ayaw na ayaw niyang natatalo. Mahinahong sabi nga ni Eloy. Hindi na talaga ako magtataka kung mai-inlove sa akin yun. Nakangusang sabi nga ni Bea. Paano naman kapag na-inlove talaga sa'yo si Bossing? Tumatawang tanong naman ng foreman. Di sorry na lang siya. Hindi kami talo no? Matapang na sabi ni Bea. Baka naman ikaw ang mahulog kay Bossing Bea. Pangasar pa nga ng isang kasamahan. Baka ikaw gusto mong mahulog sa kanal doon sa likod. Masungit na tanong nga ni Bea na ikinatawa na nga lamang ng mga trabahador. Nagpatuloy pang mga araw na pangungulit nga ni Axel kay Bea na nagtatapos nga sa pagkadismaya ni Axel. Grabe, kakaiba talaga yung katigasan mo. Hindi makapaniwalang sabi ni Axel. Ikaw lang naman tong nagpupumilit na babae ako Natatawang sabi nga ni Bea. Napangiwi at naiinis nga na umalis si Axel. Pero dahil ayaw nga nitong matalo sa kanilang pustahan, nag-isip pa nga ito ng mga paraan para palambutin nga si Bea. Kaya naman tuwing walang ginagawa si Axel, magpupunta nga ito kay Bea. Wala ka bang sariling trabaho para trabahuin ang trabaho ko ha? Nakahalumbaba nga, natanong pa nga ni Bea habang nakaupo sa isa sa mga hollow blocks. Hindi ba nakaka-inlove? Lumalabas mga ugat ko habang nagpapala to the point na nag-slow motion ang paningin mo sa akin at napapalunok tuwing tumutulo ang pawis ko. Sad pa nga ni Axel
na tila inaakit nga ang tomboy. Sarili ko ang pawis, nasusuka na ako, pawis pa kaya ng ibang tao? Natatawang tanong nga ni Bea. Dahil nga, basag na naman siya ni Bea na pasimangot na nga lamang si Axel at binitawan ng pala at hinayaan na nga lamang na mahulog sa mga buhangin. Tumatawang pinanood na nga lamang siya ni Bea na galit na umalis. Hindi na kayanan nga ni Bea ang pagbubuhat ng hollow blocks, kaya naman nang matapos nga silang magbuhat, napaupo na nga lamang ito at napahinga ng malalim. Agad namang tumakbo papalapit si Axel kay Bea at may daladalang tubig at pamunas. Ako nang magpupunas ang pawis mo. At eto tubig, baka ma-dehydrate ka. Malambing na sabi ni Axel. Itinaas naman ni Bea ang kanyang kamay para matigilan nga si Axel. May sarili akong tubig. May punas ako tsaka napunasan ko na yung pawis ko. Malamig na sabi nga ni Bea. Grabe ang taas ng pader. Frustrated na sigaw nga ni Axel at ikinatuwa na nga lamang ni Bea. Natigil nga si Axel nang nakitang tumawa ng malakas si Bea at napaisip ng, oo nga no, ang ganda niya. Agad na umiling-iling nga si Axel nang malakas na parang gustong maalog ng husto ang kanyang utak para maalis sa kanyang isipan ang mga salitang pumasok nga sa kanyang isip. Okay ka lang? Bakit mo iniikot-ikot ang ulo mo, baka mas lalong mahulog nga ang mga tornilyo niyan? Pangasar pa nga ni Bea. Antayin mo bukas, mas malaki ang mga pasabog ko. Mayabang at confident pa nga nasabi nga ni Axel at nang bandaling umalis. Foreman, nasiraan na ng bait ang boss natin. Sigaw pa nga ni Bea na ikinatawa na nga lamang ng mga trabahador. Mas maraming inisip nga si Axel na mga moves na makakapagpatunaw nga kay Bea, ngunit kahit ni isa, hindi naging effective kay Bea. Inabangan naman ni Axel na maglakad o kumilos nga si Bea sa may malapit na pader at nang makita nga niya itong naglalakad, agad niya itong hinila at isinandal sa pader. Itinaas rin ito ang kanyang kamay at iniharang nga sa gilid ng ulo nga ni Bea. Napasimangot naman si Bea. Ano naman tawag dito? Taas kilay na tanong nga ni Bea. Sandal sa pader moments. Bulong nga ni Axel sa tenga ni Bea na ikinatayo nga ng balahibo ng babae. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito. Paano ba naman kasi? Langhap nga rin niya ang mabangong amoy nga ni Axel. Marhan itinulak nga pala yun ni Bea si Axel at umalis nga sa pagkakaharang kay Axel. Ang baho ng pabango mo. Malamig na sabi ni Bea at nagpatuloy nga sa pagtatrabaho. Napangangan na nga lamang si Axel. Inamoy nito ang sarili at nagulahan kung bakit nabahuan nga si Bea. Inapakabango naman. Ang bango-bango ko kaya? Inis na sabi naman ni Axel at pinaamoy nga ang damit sa isa sa mga trabahador. Ang lakas ho masyado, bossing, ang sakit sa ilong. Pagrereklamo nga ng kanyang trabahador. Ang sunod naman na ginawa ni Axel ay ang magsuot ng fitted na white t-shirt na sobrang nipis para bumakat nga ang kanyang katawan kapag napuno ng pawis. Napabuntong hininga na nga lamang si Bea habang pinapanood nga si Axel na nagpapalangan ng mga bato at buhangin sa mga sako. Ano na naman bang trip to? At bakit tinatrabaho mo na naman trabaho ko? Naka-jacket ka pa talaga ah. Hindi naman ito pinansin ni Axel at nagpatuloy na nga lamang sa pagpapala hanggang sa naramdaman niya ang pawis na. Inalis naman ito ang kanyang pagkakapal na jacket. Nagpigil naman ng tawa si Bea nang nakita nga niya ang gustong gawin nga ni Axel. Ang akitin nga siya gamit ang kanyang katawan. Mas maganda pa ang katawan ng kapatid ko. Natatawang sabi nga ni Bea. Kesa naman sa katawan mo sobrang payat, at least sa akin may muscles. Inis na sabi nga ni Axel. Itong katawang to? Malambing na tanong nga ni Bea habang hinahaplos ang kanyang kamay. Napatitig naman si Axel at agad na namula ang kanyang muka. Huwag mo masyadong titigan. Baka maakit ka, sige ka. Nakaising sabi naman ni Bea. Mas lalong namula ang buong muka ni Axel nang ma-realize nga niyang naapektuhan nga siya sa ginawa ni Bea. Masamang tinignan ni Axel si Bea, natititigan nga ito na parang nangasar. Kahit na anong gawin nga ni Axel,
Hindi nito napalambot si Bea. Hindi rin nito alam kung bakit pero sobrang nalulungkot nga ito dahil kahit tanong gawin niya, hindi siya magustuhan ni Bea. Dahil sa pagkadismaya, hindi na nga muling kinulit pa ni Axel si Bea at ibinuon na nga lamang ang sarili sa kanyang trabaho. Nag-alala naman si Bea dahil sa mga kinikilos nga ni Axel. Nagkibit balikat na nga lamang ito at inisip na baka isa na naman sa mga paraan yun ni Axel para mapansin siya ni Bea. Hanggang sa lumipas nga ang 1 linggo na hindi nga sila nagpapansinan. Isang araw walang matrabaho nga si Axel, kaya naman naisipan nga niyang pagmasdan ang kanyang mga trabahador mula sa malayo, ngunit ang kanyang mga mata hindi maalis-alis sa tomboy na si Bea. Hindi man lamang nagalala kung bakit hindi ko na napapansin. Nainis pa nga na saad nga ni Axel sa sarili. Hindi alam ni Axel na ilang beses nang sinubukan nga lapitan ni Bea si Axel. Sa totoo niya nag-alala nga si Bea dahil sa pagbago ng kilos ni Axel. Kaya naman ang nakita nga ni Bea si Axel na nakaupo sa isang sulok ay agad na nga itong nilapitan ni Axel. So, panalo na ba ako sa pustahan natin? Nakangisi at mayabang pa nga na tanong nga ni Bea. Hindi no, busy lang talaga ako. Nakangusong saad naman ni Axel. Talaga lang ah. Natatawang sabi nga ni Bea. Kunot noong tinignan nga ni Axel si Bea na nagpipigil nga ng tawa. Dahil nga sa ginawang pangasar nga ni Bea, bumalik muli si Axel sa pangungulit kay Bea na ikinatuwa naman ni Bea. Dahil hindi ito sanay na wala nga si Axel sa kanyang tabi at siya na ang gumawa ng paraan para maibalik sa dati ang ugaling nakilala nga ni Bea. Hindi rin nito maintindihan ang kanyang nararamdaman na sa tuwing nakikitang nagmumukmok nga si Axel, kumikirot ang kanyang dibdib lalo na kapag iniiwasan nga ito ni Axel. We, talaga? Sa tagal mong hindi nagpapansin, pagpapala na naman ng buhangin ang gagawin mo? Di ba nga wala nang effect yung pang-aakit mo gamit ang katawan mo? Natatawang tanong pa nga ni Bea. Basta, iba to. Gusto lang kitang tulungan pero iba ang bala ko ngayon. Confident pa nga kunwari na sabi nga ni Axel. Nagkibit balikat na nga lamang si Bea at naghanap nga ng ibang matatrabaho. Nang nakaramdam nga ng panunuyo nga sa lalamunan nga si Bea, ay naglakad na nga ito papalapit kung saan nakalagay nga ang kanyang tubigan. Agad namang tumakbo papalapit si Axel kay Bea at inagaw nga ang inumin para siya muna ang makainom. Hoy, anong trip mo? Gulat na tanong nga ni Bea. Hindi ito pinansin ni Axel at nagpatuloy nga sa pag-inom nga sa tubigan ni Bea. Saka nito pinasa nga ang tubig kay Bea. Hindi naman alam ni Bea ang dapat na maramdaman. Kunutong tinitigan nga ni Bea ang kanyang inumin. Bumilis ang kalabog ng kanyang dibdib sa tuwing naaalalang uminom nga si Axel. May mga nakikiinom sa akin pero bakit parang kabado ako sa pag-inom niya? Nag-aalinlangan nga na tanong nga ni Bea sa sarili. Dahil nga sa pagkauhaw, pinilit nga nito ang sarili na uminom sa tubigan na pinag-inuman ni Axel. Namula ang buong mukha ni Bea at agad-agad na bumalik nga sa trabaho. Biglang tinawag naman ng foreman si Axel kaya naman lumapit nga ito kaagad kay Bea na kumakain ng tinapay para kausapin bago umalis. Alis na muna ako. Tapusin mo na yon. Konti na lang naman ang kailangan mong ipala eh. Nakaiting saad pa nga ni Axel. Ganun ba? Sige. Nautal nga na sabi nga ni Bea. Hindi nito magawang tumingin kay Axel dahil naaalala nga nito ang indirect kiss na nagganap sa kanyang tubigan. Nanlaki ang mga mata ni Bea nang biglang pinunasan nga ni Axel ang kanyang labi. May dumi ka sa labi, malambing na sabi ni Axel. Nanigas na parang statwa nga si Bea at agad na namula nga ang kanyang buong muka. Napangiti naman si Axel nang nakita nga ang pagkagulat nga ni Bea bago tuluyang umalis. Ano to? Bakit ganitong nararamdaman ko? May sakit na ata ako sa puso ah. Tsaka bakit niya pa kasi kailangan punasan ang labi ko? Landi talaga nun. Mabilis sa saad nga ni Bea sa sarili. Ate, sinong kinakausap mo dyan? Nahihibang ka na ata. Saad pa nga ni Eloy sa kanya. Kunot noong tanong ni Eloy na kinuha nga ang tubigan ni Bea. Agad namang inagaw ni Bea ang tubigan niya.
Ang damot mo naman ate. Naubusan ako ng tubig. Painom ako. Pagpupumilit nga ni Eloy. Hindi pwede. Save ka na makiinom. Nautal namang namumulang sabi nga ni Bea. Napakamot na nga lamang ng ulo si Eloy bago tuluyang iniwan nga si Bea. Napapuntong hininga na nga lamang si Bea at napatingin sa kanyang tubigan. Nakakahiya ka, Bea. Para lang sa ganun mawawala ng angas mo. Inis na sabi nga ni Bea sa sarili. Dahil sa hindi inaasahan na pagkagusto nga ni Axel kay Bea, ay hindi na nga nito kinulit muli si Bea tungkol sa kanilang pustahan. Kundi pa na yung lapit nga nito kay Bea dahil gusto nga niyang alagaan ito. Samantalang si Bea hindi pa rin nagpapaapekto at patuloy pa nga rin sa pag-reject kay Axel. May mga kilos nga si Axel na nagpapalambot nga kay Bea, ngunit ni minsan hindi nito pinahalata kay Axel at sa kanilang mga katrabaho kahit na panay ang kanilang asar. Alam mo, wala na akong matatrabaho sa ginagawa mo, Axel eh. Wala ka pa kasing sariling trabaho, ha? Nakasimangot nga at mahinang tanong nga ni Bea sa lalaki na abala sa pagtapos nga ng kanyang binubuhat na hollow blocks. Paano ba naman kasi? Panay ka kaya trabaho, tapos yung mga kasamahan mo nagpapahinga, ikaw hindi. Sabi nga ni Axel, alalahanin mo babae ka pa rin. Sagot pa nga nito. Napabuntong hininga na nga lamang si Bea at lumapit nga kay Axel para tulungan nga ito sa pagbubuhat. Sinubukan naman itong pigilan ni Axel ngunit nagpumilit si Bea. Huwag mo na akong pigilan. Hindi kaya ng konsensya ko na ikaw lang ang laging nagtatrabaho. Ikaw na nga tong boss ko eh. Inis na sabi nga ni Bea. Magkasama tuloy nagtrabaho ang dalawa hanggang sa naubos na nga nila ang dapat mabuhat. Nakahinga naman ng maluwag si Bea dahil natapos na nga rin kaagad ang trabaho at makakapagpahinga na. Napatingin si Bea kay Axel na abala sa pagpupunas nga ng kanyang pawis. Sa mga oras na ginagamit nga ni Axel ang kanyang katawan para akitin si Axel, hindi ito tumatalab. Ngunit hindi nito alam kung bakit sa mga oras na yun ay sobra-sobra ang akit na kanyang nararamdaman sa simpleng pagpunas nga ni Axel sa kanyang pawis. Napansin naman at naramdaman ni Axel ang malagkit na pagtitig nga ni Bea. Kung dati, ito ang hinihiling nga niyang mangyari, ngayon, naku-conscious na nga ito sa malagkit na pagtitig nga ni Bea sa kanya. Marahang siniko nga ni Eloy ang kanyang kapatid na kanina pa nakatitig nga kay Axel. Hoy, baka matunaw si engineer dyan ate ha? Mahirang sabi pa nga ni Eloy sa kanyang kapatid. Ha? Oh, ano? Bakit naman matutunaw? Gulat na tanong naman ni Bea. Kakatitig mo dyan kay engineer, maiisip kung in love ka talaga kay sir. Nakangising sabi nga ni Eloy kay Bea. Ha? Ako? Ano in love? Nahihibang ka na Eloy. Parehas tayo ng tipo ha. Kaya paano ako may in love sa isang lalaki? Namumulang pagsagot pa nga ni Bea habang tinitirigan ng kapatid na parang nasisiraan nga ng ulo. Sus ate, huwag ka na kasing magmatigas. O aalis na ako, papalapit na ang future bayaw ko. Pangasar pa nga ni Eloy bago maripas nga ng takbo nang nakitang sasapakin na nga ito ng sigang si Bea. Napailing na nga lamang si Bea at napaisip. Huh? Ako may in love? Hindi ako may in love sa isang sexy na katulad ni Axel. Dahan-dahang sabi nga ni Bea sa kanyang isipan habang pinagmamastan si Axel na naglalakad nga papalapit sa kanya. Okay ka lang? Nahihiyang tanong nga ni Axel kay Bea nang naging estatwa na naman sa kakatitig nga sa kanya. Ha? Ayos lang. Nautal pa nga na sagot ni Bea. Kumain ka na ba? Kung hindi, sabay na tayo. Mahinang pag-aaya pa nga ni Axel. Sige, sabay na tayo, mukhang nauna na rin naman yung iba eh. Namumulang sabi nga ni Bea. Tahimik na kumakain nga ang dalawa at nagdanakawan nga ng tingin. Hindi alam ng dalawa kung ano ang dapat pag-usapan o ano ang dapat sabihin sa mga oras na yun. Grabe, ang init no? Biglang sabi na nga lamang ni Bea na na-awkward na sa kanilang katahimikan. Oo nga eh, kakaiba ang init ng panahon ngayon. Seryosong saad naman ni Axel bago tinitigan ng malagkit si Bea. Mas lalong hindi mapakalinga si Bea, tinawa na nga lamang nito ang kanyang nararamdaman. Balita ko may inuman daw kayo mamaya.
Malalim nga ang boses ni Axel na nagtanong nga dito. Oo. Kung gusto mo, sumama ka na rin, total. Ikaw naman ang nagpapasahod sa amin eh. Baka mamaya, ilibre mo pa kami. Pagbibirong sabi pa nga ni Bea at pinilit tumawa. Kung okay lang sa'yo, malambing na sabi naman ni Axel. Napalunok na nga lamang ng laway si Bea. Pakiramdam nga nito merong na-stock na napakalaking kanin sa kanyang lalamunan dahil sa mga kakaibang titig nga ni Axel sa kanya. Hindi rin naman maintindihan ni Bea kung bakit kahit naiilang nga ito ay gustong-gusto nga niya ang titig sa kanya ni Axel. Matapos kumain ng dalawa, ay nagbalik rin ang mga ito sa kanilang sariling trabaho. Nang natapos naman si Axel sa kanyang paperworks, agad itong pumunta kay Bea para tulungan nga ito sa kanyang trabaho. Hindi naman na nagtaka o nagreklamo pa si Bea dahil parang naging normal na sa kanya ang presensya ni Axel. Grabe ang pawis mo. Natatawang sabi nga ni Bea at agad ngang kinuha ang kanyang punas para punasan nga ang pawis ni Axel. Nagulat naman si Axel. Ngunit agad na napalitan nga ng saya ang itsura nga nito sa ikinilos nga ni Bea. Narealize naman ni Bea ang kanyang ginagawa nang nakitang initian nga siya nang napakatamis nga ni Axel at agad na tumigil nga para punasan ng sariling pawis. Ang sarap pala ng pakiramdam kapag may nag-aalaga sa'yo. Masayang sabi nga bigla ni Axel na ikinamula tuloy ni Bea. Maalaga talaga ako. Tignan mo, napalaki ko ng marespeto at mabait ang kapatid ko kahit nag-iisa ako. Pagbibiro ni Bea at pinilit nga muling tumawa. Lumapit naman si Axel kay Bea. Yan ang babaeng gusto ko na makasama habang buhay. Yung maalaga katulad mo. Bulungan ni Axel kay Bea at pinilit muling tumawa. Lumapit naman si Axel kay Bea. Nagwawala ang buong katawan nga na lupa ni Bea habang nagtatrabaho. Kahit anong pilit nga nitong pakalmahin ang sarili, hindi nito magawa dahil paulit-ulit na nga lamang tumatakbo sa kanyang isipan ang sinabi nga ni Axel. Hindi man diretsahang sinabi nga ni Axel ngunit para kay Bea ay ang sinabi ni Axel siya ang gustong makasama ni Axel habang buhay. Sobrang malaki ang impact sa kanya. Matapos ang trabaho agad nga silang nagpunta sa isang bahay ng kanilang katrabaho para uminom. Sumama naman si Axel at masayang nag-inuman ang lahat. Habang nga nagiinuman ang mga to ay panay nga ang alaga nga ni Axel kay Bea hanggang sa malasing nga ito. Panay din ang asaran at kulitan nga ng dalawa kaya walang nagawa ang iba na kasama kundi kiligin para sa namumuong pag-iibigan nila Axel at Bea. May gusto ka ba sa ate ko, sir? Seryosong tanong naman bigla ni Eloy nang nagpresentang ihatid nga ni Axel ang magkapatid. Napatingin naman sa salamin si Axel para makita nga si Bea na mahimbing na tulog habang nagmamaneho at napangiti. Hindi ko nga akalain na magkakagusto ko sa kanya. Sa una na curious lang talaga ako kasi namamangha ako na kahit babae siya nagawang pumasok bilang construction worker. Asara na napunta sa pustahan na napunta sa totoong pagkahulog ko sa kanya. Oo, Eloy. Hindi na ako naglilihim at nagmamatikas pa. May gusto nga talaga ako sa ate mo. Seryosong sabi nga ni Axel. Tumango na nga lamang si Eloy sa sinabi nga ni Axel. Hindi naman nagtagal nakarating na nga rin sila sa kanilang bahay at tinulungan nga ni Axel na buhatin si Bea papunta sa kanyang kama. Alagaan niyo po sana ang kapatid ko at pasayahin. Hindi po ako mangingialam sa inyong dalawa. Basta masaya ang ate ko. Seryosong sabi nga ni Eloy kay Axel bago nga ito tuluyang pumasok sa kanyang sasakyan para umalis. Yumuko pa nga si Eloy habang nagsasalita. Napangiti naman si Axel at hinaplos-haplos nga ang ulo ni Eloy hanggang sa nagulo ang kanyang buhok. Natawa na nga lamang si Eloy at nagdiretso na nga ng tayo. Wala kang dapat alalahanin. Gagawin ko lahat para mapasaya ang ate mo. Lalaki sa lalaki, Eloy. Totoo. At hindi biro ang nararamdaman ko kay Bea. Seryosong sabi nga ni Axel habang nakangiti. Ngumiti naman nang napakalawak nga si Eloy kay Axel. Kapag nakapatapos ako, mas lalagpasan ko kayo sa pagiging engineer. Masayang sabi pa nga ni Eloy. Natawa naman si Axel. Aasahan ko yan.
Hahantayin kita at baka malay mo magkasama pa tayo sa ibang projects. Magtatayo tayo ng iba't ibang magagandang gusali. Nakangiting sabi nga ni Axel. Kuminang naman ang mga mata ni Eloy nang narinig ang sinabi nga ni Axel na para nga itong bata. Hindi alam ng dalawa na narinig nga ito ni Bea sa loob. Napaluhan na nga lamang si Bea sa sobrang kasiyahan ng kanyang nararamdaman at sa mga oras na yun ay kanya ring tinanggap ang kanyang pagtingin kay Axel. Sa mga sumunod na araw, naging mas malapit pa nga sina Axel at Bea sa isa't isa. Imbes na nag-aasaran ng mga to, ay nagkukulitan na nga lamang at nagtatanong ng tungkol sa isa't isa. Kahit tinasar nga ito ng ibang trabahador, hindi na nga ito nahihiya kundi napapangiti na nga lamang ito ng maayos. Isang araw pagpasok nga sa trabaho ni Bea ay may nakita nga itong sexy na babae sa harap ng site. Pasilip-silip nga ito sa loob ng building kaya agad na nilapitan nga ito ni Bea. Miss, may hinahanap po ba kayo? Nagtatakang tanong nga ni Bea. Hinahanap ko nga pala yung boyfriend ko ni si Axel. Naiwan kasi ang wallet ko sa kondo eh. Malambing na sabi nga ni Mia. Bigla namang naalala ni Bea ang araw na nagtagpo nga sina Axel. Saglit lang tatawagin ko po. Nailang nga na sabi ni Bea. Hindi na, pakibigay na lang to kay Axel at pakisabi na namiss ko na siya. Ang tagal na rin kasi nung last na pumunta siya sa aking kondo eh. Matare at maarteng saad pa nga ni Mia bago umalis. Nakatulala lang si Bea sa wallet ni Axel na kanyang hawak-hawak habang dahan-dahang naglalakad papasok sa kanilang site. Oh, andito ka na pala. Kanina pa kita hinahanap kala ko hindi ka napapasok. Masayang salubong pa nga ni Axel. Hindi naman nakapagsalita si Bea. Maski tignan sa mga mata si Axel. Dahan-dahang inabot nga ni Bea ang wallet na kanyang hawak-hawak kay Axel bago tumakbo, paalis. Hindi kasi nito nakayanan ang kanyang nararamdaman. Sobrang nasaktan siya at punong-puno nga ng takot si Bea. Nagulat naman si Axel at hindi maintindihan ang nangyayari. Nang kanyang sinuri ang iniabot ni Bea ay naisip nga na yun nga ang wallet na naiwan niya sa kondo nila Mia. Nanlaki ang mga mata nga ni Axel at agad na hinabol nga palabas si Bea ngunit hindi niya ito nahanap. Matapos sibilin nga ni Axel ang lahat sa kanilang foreman agad nga niyang pinaharurot ang kanyang sasakyan papunta sa bahay nila. Nakasalubong naman ito si Eloy, nakakalabas nga lang mula sa kanilang bahay. Eloy! Natatarantang tawagan ni Axel. O engineer, anong ginagawa niyo rito? Nagtatakang tanong nga ni Eloy. Andyan ba ang ate mo? Nagmamadaling tanong nga ni Axel habang sumusulyap-sulyap nga sa kanilang bahay. Opo, para nga pong umiiyak, nag-away po ba kayo? Nag-aalalang tanong nga ni Eloy. Kamot ulo naman na saad nga ni Axel. Hindi ko nga rin alam eh. Bigla na nga lamang umalis. Nag-aalalang saad nga nito. Pumasok na po kayo sa loob, andun na siya. Sa kanyang kwarto, papasok po muna ako sa school. Pagpapaalam nga ni Eloy. Agad-agad na pumasok nga si Axel sa bahay nila Eloy at kumatok nga sa kwarto ni Bea. Ano ba Eloy? Pumasok ka na nga, sabing hindi na ako papasok sa site eh. Humihikbing sigaw ni Bea. Tila nakaramdam nga ng kirot si Axel nang marinig ang boses ni Bea na halatang umiiyak. Kumatok ulit ito nang kumatok hanggang binuksan nga ni Bea ang kanyang pinto. Ano ba Eloy? Sigaw nga muli ni Bea. Nang pinagbuksan nga ang pinto, laking gulat nga nito nang nakita nga si Axel na hindi alam kung anong sasabihin. Isasara na nga sana kaagad ni Bea ang kanyang pintuan nang nagpumilit nga na pumasok nga si Axel. Bakit ka tumakbo? Bakit ka umiiyak? Seryosong tanong pa nga ni Axel. Wala ka na doon. Umalis ka na nga. Pagtatabay nga ni Bea at tinalikuran nga si Axel. Ayaw nga nitong ipakita ang mahinang side ni Bea kay Axel kaya wala nga itong nagawa kundi talikuran nga si Axel. Dahil ba kay Mia? Mahinang tanong nga ni Axel. Nanlaki naman ang mata ni Bea nang marinig ang pangalan nga ng babaeng nakaharap niya kanina. Pakiramdam nga nito ay iiyak na naman ito kaya malakas nga niyang kinagat ang kanyang labi at napakuyom nga ang kamay. Umalis ka na nga!
Wala akong pakialam sa inyo ni Mia. Galit na sigaw nga ni Bea. Teka, nagsiselos ka ba? Mahinang tanong nga muli ni Axel. Hindi niya alam kung kikiligin ba siya o malulungkot. Sa sobrang inis biglang napaharap nga si Bea kay Axel. Nek mo, hindi ako nagsiselos no. Bakit naman ako magsiselos? Wala naman akong gusto sa'yo eh. Hindi tayo talo. Galit na sigaw nga ni Bea habang umiiyak. Sigurado kang wala kang gusto sa akin? Kunod noong tanong pa nga ng deretsahan na nga ni Axel. Oo. Bakit ka umiiyak? Malambing na tanong ni Axel. Hindi ko alam. Pagod lang siguro ko sa trabaho. Galit na sabi nga ni Bea habang humihikbi at nagpupunas nga ng mga luha. Marahang inalis nga ni Axel ang mga kamay ni Bea na nagpupunas nga ng kanyang luha at seryosong tinignan sa mga mata. Napatingin naman si Bea kay Axel at pakiramdam nga nito ay nalulunod nga ito sa mga titig ni Axel. Hinalikan nga ni Axel si Bea ngunit tinulak nga ito ni Bea palayo sa kanya. Agad na napatigil nga ang pag-iyak ni Bea at namula ang buong mukha ni Bea. Anong ginagawa mo? Bastos ka! Nautal nga at hindi makapaniwalang sabi ni Bea. Wala ka ba talagang gusto sa akin? Seryosong pagtanong nga mali ni Axel at dahan-dahang naglalakad nga palapit kay Bea na naglalakad naman paatras kay Axel. Wala. Nautal nga na sagot ni Bea. Marahang hinila nga ni Axel si Bea papalapit sa kanya at muling hinalikan. Hindi naman na ito tinulak palayo ni Bea dahil pakaramdam nga nito natutunaw nga ang kanyang puso at buto. Hinawakan nga ni Axel ang pisngi ni Bea at marahan na hinarap ang mukha ni Bea paharap sa kanyang mukha. Wala kang gusto sa akin samantalang ako nababaliw na ako sa pagkagusto sa'yo. Seryosong pag-amin naman ni Axel. Nanlaki naman ang mata ni Bea habang nakatingala kay Axel. Napahawak nga ito ng mahigpit sa damit ni Axel. Gusto mo ako, pero bakit merong mahina tumihikbi nga? Nasabi ni Bea ngunit hindi na nga niya natapos pa ang sasabihin nang biglang hinalikan nga muli ni Axel si Bea. Wala kaming relasyon ni Mia. Kung ano man ang sinabi niya, hindi totoo yon. Isang gabi lang yon at hindi na naulit pa. Wala akong pakialam sa kanya. Wala ngang nangyari sa amin eh. Momol lang yung nangyari. Walang tsuktsakan. Sad pa nga ni Axel. Mas lalong napakapit nga si Bea sa damit ni Axel. Lahat ng takot at pangamba na kanyang nararamdaman biglang naglaho. Sa mga oras na yun ay pakiramdam nga ni Bea, totoo ang lahat ng nararamdaman ni Axel. Nang makita nga niya ito, ng mata sa mata. Hinalikan muli ni Axel si Bea, napapikit naman si Bea at binuksan nga ng kaunti ang kanyang bunganga. Masayang pinalalim nga ni Axel ang kanilang paghahalikan hanggang sa kinailangan na nga nilang maghabol ng hininga. Isinandal nga ni Axel ang kanyang noo sa noo ni Bea. Ngayon, wala ka pa rin bang gusto sa akin? Malambing na tanong pa nga ni Axel. Napakagatlabi nga si Bea. Gustong gusto kita, Axel. Ikaw ang kauna-unahang tao na nagustuhan ko ng ganito. Hindi ko inakala na magkakagusto ako sa lalaki pero talagang gustong gusto na rin kita. Mahinang pag-amin nga ni Bea. Napangiti ng napakalawak nga si Axel at agad na hinalikan muli si Bea. Lumalim ng lumalim ang kanilang paghahalikan. Hanggang sa binuhat nga ni Axel, si Bea. Umupo naman si Axel sa kama ni Bea habang nakasandal si Bea sa kanyang mga hita at patuloy na naghalikan ng dalawa. Axel, ang init ng pakiramdam ko. Paungol pa nga nasabi ni Bea nang natigil nga ang kanilang halikan. Sigurado ka ba? Seryosong tanong nga ni Axel habang hinahalik-halikan nga ang leeg ni Bea. Oo, malambing na sabi ni Bea na halos nagmamakaawa na nga. Marahan na inihiga nga ni Axel si Bea at pinaulanan ng mga halik sa iba't ibang parte ng katawan nga ni Bea hanggang sa tuluyan na nga itong nakaubad. Inalis na nga rin ni Axel ang kanyang mga damit at pinatuloy nga ang romansa nga kay Bea. Napaungol na nga lamang na malakas si Bea at napasabunot kay Axel nang dinilaan nga nito ang kanyang ibaba. Axel, muling pagungol nga ni Bea. Hindi na nakayanan pa ni Axel ang sariling init ng kanyang katawan at ipinosisyon na nga ng maayos si Bea
para tuluyang angkinin. Napasinghap na nga lamang ng malaki si Bea sa sobrang sakit ngunit tumagal. Napuno naman ng halinghing ng dalawang buong kwarto. Inangkin nga ni Axel si Bea na parang wala nang kinabukasan. Paulit-ulit nga niya itong inangkin hanggang sarili nilang katawan ng mismong bumigay. Mahal na mahal kita, Bea. Pagod na pagod pa nga nasambit ni Axel at hinalikan sa noo si Bea. Masayang niyakap nga ni Bea si Axel. Mahal na mahal din kita. Nangihinang bulong nga nito. Pagka-uwi nga ni Eloy mula eskwela at trabaho ay hindi na nga ito nagtaka pa nang nakita nga si engineer sa kanilang bahay. Nakauwi ka na pala, Eloy, halika na, kain na tayo. Masayang pag-aya nga ni Bea. Napangiti naman si Eloy nang nakitang masaya ang kapatid at agad na umupo sa harap nga ni Axel para kumain. Kamusta ang eskwela mo? Masayang tanong naman ni Axel. Okay naman po, engineer. Walang problema sa school, sa trabaho naman kanina umaga. Halos natapos ang mga gawain. Pinauwi kami ng maaga ng foreman dahil bukas pa raw darating ang mga materyales sa site. Pagbabalita nga ni Eloy kay Axel. Ganun ba? Ang bilis niyo rin kasi magtrabaho mahusay. Natatawang sabi nga ni Axel. Okay na kayo, ate? Okay na ba kayo? Nakangising tanong nga ni Eloy. Hindi naman kami nag-away Namumula at natatarantang sabi nga ni Bea. Okay, sabi mo Napanguso naman si Bea at hinawakan nga ni Axel ang kanyang kamay sa ilalim ng lamesa. Simula noon naging maayos ang samahan ng tatlo, lalo na sina Axel at Eloy na tuwing may importanteng ginagawa si Axel sa kanyang trabaho ay tinatawag nga niya si Eloy para panoorin siya sa pagtatrabaho. Si Bea naman, nasanay na nga rin sa pagtatrabaho bilang construction worker. Ilang beses na nga itong sinubukang pigilan ni Axel magtrabaho bilang construction worker ngunit hindi nagpatinag si Bea. Talaga bang ayaw mong umalis sa pagiging construction worker? Tutulungan kitang maghanap ng ibang trabaho yung mas magaan. Masyadong mabigat to sa'yo. Nagala lang sabi nga ni Axel. Pinag-usapan na natin to, diba? Tsaka sanay na ako sa trabaho dito Alam ko gusto mong sabihin pero hindi ko kaya ang ibang trabaho na para sa mga buong babae. Pagpapaliwanag pa nga ni Bea habang natatawa. Basta ingatan mo ang katawan mo. Kahit yan na lang ipangako mo sa akin. Nakangusong sabi naman ni Axel. Ninitian ni Bea si Axel ng napakatamis at hinalikan nga ito sa pisngi. Anong gusto mong ulam mamaya? Malambing na tanong pa nga ni Bea. Ni hindi ka nga marunong magluto ako rin. Ang magluluto sa huli. Natatawang saad nga ni Axel. Nung last ngang natikman mo luto ko, natulala ka At halos hindi mo maalala ang pangalan mo, di ba? Nakangising pagmamayabang pa nga ni Bea. Tatapatin na kita. Nasyak kasi ako masyado. Dahil hindi ko akalain na ganun ka. Lala ang pagluluto mo. Seryosong sabi pa nga ni Axel. Gusto mo bang makauwi sa bahay o itapon ko na yung mga damit mo? Taas kili na tanong nga ni Bea. Pinakamamahal ko. Anong gusto mong ulamin natin mamaya? Huwag ka nang mainit ang ulo. Paglalambing nga ni Axel na ikinatawa na nga lamang ni Bea. Umabot na ng ilang buwan ay mas lalong lumalim nga ang pagmamahalan nila Bea at Axel. Hindi nawala ang pagkatomboy ni Bea at titibo-tibo pa rin ito paminsan-minsan pero tanggap naman ito ng buo ni Axel. Isang araw habang nagtatrabaho ay parang nawawala na nga ng gana si Bea. Para nga pumasok ang trabaho. Kakaibang kanyang nararamdaman at napaka-irritable nga nito kay Axel. Papasok ka ba? Malambing na tanong nga ni Axel. Wala ka na doon. Pumasok ka na sa trabaho, baka mahuli ka pa Pagsusungit nga ni Bea. May problema ba tayo? Lagi ka nalang galit sa akin Malungkot na sabi nga ni Axel. Nakonsensya naman si Bea. At malungkot na niyakap nga si Axel. Wala. Masama lang talaga yung pakiramdam ko. Pumasok ka na. Hindi na muna ako papasok. Mahinahong sabi ni Bea. Niyakap naman ito ng mahigpit ni Axel at hinalikan sa kanyang ulo. Uminom ka na ng gamot at tawagan mo ko kaagad kapag lumala ang pakiramdam mo Nagala lang sabi nga ni Axel. Sabay na pumasok sina Axel at Eloy sa trabaho dahil wala ring pasok sa eskwela si Eloy.
Nang tuluyan na ngang nakaalis ang mga kasama nga ni Bea sa bahay, agad nga nitong kinuha ang kanyang cellphone. Sa sobrang kakaiba ng kanyang nararamdaman, nag-search nga ito sa Google gamit ang kanyang mga nararamdaman o baka kung anong sintomas na nga yun. Ano ba to? Nakakatakot naman. Cancer sa tiyan? O ito pa, food poisoning. Napasinghap na nga lamang nasabi ni Bea. Nagpatuloy nga itong pag-search niya hanggang sa nakita nga niyang tungkol sa pagbubuntis. Kinabahan naman si Bea at agad na tinignan ang kanyang kalendaryo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang ma-realize nga niyang hindi pa nga ito nireregla. Agad na nagpalit nga ng damit si Bea at lumabas para bumili naman ng PT. Dahil nga sa kahihiyan, nagtakip nga ito ng mata para makabili nga sa isang butika. Nagmadali namang umalis si Bea nang makabili nga ito ng PT, ngunit dahil nga sa pagmamadali, nakabungguan pa nga nito ang kasamahan na dating nagtatricycle. O pare, kamusta ka na? Masayang bati nga ng lalaki kay Bea. Napansin naman ng lalaki na may nahulog nga si Bea sa pagkabunggo nila, kaya agad nga nitong kinuha sa sahig at iniabot kay Bea. PT? Bakit? Nakabuntis si Eloy? Nagtatakang tanong nga ng lalaking tricycle driver. Hindi no. Nabuntis ko yung chicks ko. Natatarantang sabi nga ni Bea. Natawa na nga lamang ng malakas ang lalaki. Pre, kung nabuntis yung chicks mo, hindi sa'yo yun. Kaya walayan mo na. Nanloko yun. Natatawang sabi nga ng lalaki. Oo nga pala, tomboy nga pala ako, no? Pagbibiro nga ni Bea. Nakahinga naman ng maluwag si Bea nang magpaalam nga ang lalaki. Agad itong umuwi at pumasok nga ng banyo para subukan ng PT. Paano ba to? Iihian ko ba to? O isasawsaw ko sa bowl para pagkatapos kong umihi? Naguguluhang tanong nga ni Bea sa sarili habang kinakalkal nga ang maliit na balot ng PT na may nakita nga itong maliit na plastic hanggang sa nagets na nga ni Bea ang dapat gawin. Palakad-lakad nga sa buong banyo si Bea hanggang hinihintay nga ang resulta. Sobrang kinakabahan nga ito at napapaisip kung papaano nga siya nabuntis. Kalalaki kong taong mabubuntis ako, paano nangyari ito? Naguguluhang sabi ni Bea at ginulo ang sariling buhok. Oo nga pala. May nobyo nga pala ako. Ano tawag sa akin? Bakla? Naiinis nga at nagpapanik pa nga na sabi ni Bea sa loob ng banyo. Bea! Malakas sa pagtawag nga sa kanya ni Axel. Nanlaki naman ang mata ni Bea at nataranta kaagad. Kinuha nga nito ang PT at tinago nga sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo dito? Sa banyo at hindi mo sinara. Nagtatakang tanong nga ni Axel. Ha? Wala. Naghihilamos lang sana ako eh. Bakit napabalik ka kaagad? Kinakabahan na sabi nga ni Bea. Nagdala kasi ako ng pagkain mo, baka hindi ka na naman kumain at matulog ng maaga. Nag-alala lang sabi ni Axel. Napatingin naman si Axel sa itinatago nga ni Bea sa kanyang likuran. Kunot noo nga niya itong sinubukan tignan, ngunit kaagad namang iniwas nga ni Bea. Ano yan? Bakit mo tinatago? Curious na tanong naman ni Axel at pilit na kinukuha nga ang hawak-hawak ni Bea. Wala. Umalis ka na nga, baka kailangan ka sa site. Pagtatabi nga ni Bea kay Axel, ngunit hindi ito pinakinggan nga ni Axel at nagpumilit na kunin ang itinatago nga ni Bea hanggang sa tuluyan na nga niya itong nakuha. PT? Napasinghap na sabi nga ni Axel habang gulat na tinitignan nga ang gamit na naagaw nga niya kay Bea. Ha? Sinubukan ko lang kasi hindi pa ako nireregla eh. Pero huwag kang mag-alala ha. Hindi naman siguro ako buntis. Natatarantang sabi pa nga ni Bea. Hindi naman nakasagot si Axel at patuloy na nakatitig sa pregnancy test kit. Nanlalaking matang tinignan niya si Bea at nang nagtamang kanilang paningin, mas lalong kinabahan si Bea. Bakit? Ano bang resulta? Nanginginig pa nga ang boses. Nasaad nga ni Bea na nagtanong. Gaano ka-accurate to? Mahinang tanong nga ni Axel. Hindi ko alam. Pero sabi nila para daw masiguradong accurate, 3 beses na mag-take. Naguguluhang sagot nga ni Bea. Dali na, gamitin mo pa yung iba. Pag-uutsok ka ni Axel kay Bea.
Bakit ba? Ano ba kasing resulta? Natatarantang tanong nga ni Bea. Basta, para malaman na natin ang totoong resulta, gamitin mo na yung dalawa pa. Pagmamadali nga ni Axel kay Bea. Hindi naman na nagtanong pa o nagsalita si Bea, kundi sinubukan na nga lamang ulit mag-take ng PT, imbes na dalawa lang ang kanyang i-take. Lahat ng kanyang binili ay sinubukan nga nito. O lahat na sinubukan ko na ha, nakangusong sabi ni Bea. Nanlaki naman ang mata ni Axel na tinignan ng resulta. Ano ba kasing resulta? Akin na nga yan! Inis na sabi nga ni Bea at inagaw nga lahat ng PT na hawak nga ni Axel. Sabi dito, kapag 2 linya positive, kapag isa negative. Mahinang pagbabasa nga ni Bea sa nakasulat na plastic ng PT. Dahan-dahang nanlaki ang mga mata ni Bea at napatingin kay Axel. Nagulat din itong tinitigan pabalik. Buntis ako. Mahinang sambit nga ni Bea. Hindi nito alam kung ano ang dapat nga niyang maramdaman. Hanggang sa unti-unti na nga itong nababalot, habang si Axel naman ay agad na umalis ng bahay nila Bea nang natauhan nga ito sa mga nangyayari. Mag-isang nag-isip nga at nakaramdam ng takot si Bea sa kanyang kwarto. Nasasaktan nga ito dahil biglang umalis si Axel. Naisip nga nito na baka iniwan na nga siya ng tuluyan ni Axel dahil nga sa kanyang pagbubuntis. O baka ginamit niya lamang yung katawan nito. Ilang oras ang nakalipas ay biglang meron ngang kumatok sa kanilang pintuan. Dali-dali namang lumabas si Bea sa kanyang kwarto patungong pintuan para pagbuksan ang kumakatok na inaakala nga niyang si Axel. Napawi naman kaagad ang mga ngiti ni Bea nang nakita nga ni si Mia. Ito at masama ang tingin sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Wala dito si Axel. Walang emosyon at siga na sabi ni Bea. So it's true. Dito nga tumitira si Axel. Halos 2 buwan ko siya na hindi mahagilap sa bar. Na lagi nga niyang pinupuntahan at hindi ko na rin siya maabot-abutan sa kanyang condo. Pero andito pala siya sa'yo. Na tomboy ka. Galit na pagsigaw pa nga ni Mia. Huminahon ka nga. Nakakahiya sa mga kapitbahay oh. Unang-una sa lahat ang pagkasabi sa akin ni Axel, isang gabi lang daw na nakasama ka niya. Pero hindi naman daw talaga ganun yung nangyari sa inyo eh. Wala naman daw nangyari sa inyo talaga. Pero ngayong humahabol-habol ka, wag mo kong idamay ah. At sisihin na hindi ka pinili ni Axel. Matapang at prangkang sagot naman ni Bea. Aba, hindi siya magpapatalo sa babaitang to. Buti at nahihiya ka pa pala. Ikaw lang nakilala kong tomboy na malandi. Ano, nagkukunwari kang tomboy para makapaglandi ng lalaki na nakakasalamuha mo? Pumasok ka pa talaga sa construction para madami kang lalaking kasama. Tignan mo nga ang sarili mo. Compare mo sa akin. Bakit ka naman pipili ni Axel? Di bale, alam kong hahanap-hanapin rin ako ni Axel. Maarte pa nga at galit na saad nga ni Mia bago tuluyang umalis. Hindi naman umuwi si Axel kina Bea na mas lalong ikinakaba ni Bea. Napaiyak ito dahil nga sa mga oras na yun, ang kanyang isip ay iniwan na nga siya ng tuluyan nga ni Axel dahil nga sa pagbubuntis nga nito. Ate, okay ka lang ba? Nagawin na naman ba kayo ni Kuya? Bakit hindi dito umuwi si Kuya? Parang kailan lang nung nagkaayos kayo ah. Dire-diretsyong tanong ni Eloy. Wala Eloy, wag mo na nga kaming alalahanin pa. Pumasok ka na sa eskwela. Naghihinang sabi nga ni Bea. Okay ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong nga ni Eloy. Okay lang ako utol. Baka nakakalimutan mong tigasin tong kapatid mo, pumasok ka na. Pagmamalakas nga ni Bea sa kapatid. Nagdadalawang isip naman umalis si Eloy. Pero hindi na nga sa pag-uudyok ng kapatid na pumasok na nga rin ito sa kanyang eskwela. Tahimik at malungkot na kumakain nga si Bea nang biglang dumating nga si Axel. Dahil sa sobrang galit ay hindi na nga hinintay pa ni Bea na makapagsalita si Axel at agad na pinagkukuha nga ang kanyang gamit at isa-isang binato kay Axel. Iba rin naman ang hormones talaga ng mga buntis. Anong problema? Gulat na tanong nga ni Axel. Anong problema? Bigla ka na lang umalis at hindi umuwi.
Pumunta pa talaga dito yung Mia na yun para sabihin sa akin na iiwan mo daw ako. At totoo nga ang sinabi niya. Talagang ang kapal na mukha mong bumalik rito matapos mo kong uwian. Paniguradong nagpunta ka kay Mia. Bakit? Nagsawa ka na ba kaagad sa akin? O dahil buntis na ako? Ganun ba yun? Ginamit mo lang ba ako? Tuloy-tuloy nga nasaad nga at pagsisisigaw nga ni Bea habang umiiyak. Ano bang pinagsasasabi mo? Anong nagpunta kay Mia na hindi ko nga kinakausap yun eh, bago pa tayo nagkaroon ng relasyon? Ano bang nangyayari? Huminahon ka nga baka mapano pa kayo ng anak natin eh. Nag-aalala at nagugulhang sigaw nga ni Axel. Hindi na nakinig pa si Bea at patuloy sa pagbabato ng gamit kay Axel hanggang sa wala na nga itong maibato pa. Nang makitang tumigil na nga si Bea sa pagbabato agad nga na sinubukan nga ni Axel na lumapit ngunit agad na nagpunta sa kusina si Bea at kumuha ng baso. Op, babasagin yan, dudugo yan at magmamarka sa katawan ko kung tatama. Kinakabahan nga na sigaw nga ni Axel. Akmang ibabato na nga sana ni Bea ang baso nang napasigaw nga si Axel. Bea, masakit yan. Sasaktan na ako dyan eh, yung mga damit na lang natin ang ibato mo please. Pagmamakaawa pa nga ni Axel. Sa tingin mo nagbibiro ko? Pananakot pa nga ni Bea. Hindi madam, masyado ko madamdamin eh. Maniwala ka kasi sa akin na hindi ako pumunta kay Mia. Hindi na nga ako nakipagkita sa kanya at wala na akong balak makipagkita pa sa kanya. Tignan mo pa ang cellphone ko. Nakablock na nga yung number niya pati social media ko eh. Desperadong pagsigaw pa nga ni Axel. Eh bakit hindi ka umuwi? Bakit bigla kang umalis? Nung nakita natin na buntis nga ako. Sigaw nga ni Bea. Lumuhod naman kaagad si Axel at naglabas nang kumikinang nga na singsing na ipinakita nga kay Bea. Natigilan naman si Bea at unti-unting binaba ang kanyang kamay na handang ibato ang hawak sana na baso kay Axel. Aaminin ko Bea, naging loko-loko ako oo, pero ni minsan hindi ko naisipan mag-commit sa isang relasyon sa mga babaeng nakasalamuha ko. Tanda mo ba nung unang araw tayo nagkita? Tinakasan ko si Mia noon dahil ayoko talagang magkaroon kami ng relasyon dahil ayoko naman talaga sa kanya. Nung nakilala kita, hindi ko alam kung bakit pero hindi ko napigilan ang sarili kong lumapit sa'yo. Nung una gusto lang kitang pahirapan sa trabaho kulitin hanggang sa ikaw na mismo ang umalis dahil naawa ako sa katawan mo habang magtatrabaho ng mabibigat na gawain. Hindi ko inaasahan na mahuhulog ako sa'yo at kung hindi mo pa alam, baliw na baliw ako sa'yo na hindi na ako nakapag-isip ng ibang babae kundi ikaw lang. Nagulat ako sa naging resulta kaya agad ako umalis dahil natakot ako at hindi pa ako handa na maging ama pero habang tumatagal na hindi kita nakakasama, hindi ko na talaga nakayanan. Binenta ko ng kondo ko at naghanap ng matitirhan nating bahay kung saan tayo bubuo ng pamilya. Natagalan lang ako kasi naghanap pa ako ng singsing na babagay sa'yo. Sa mga oras na wala ako sa tabi mo, grabe ako nababaliw. Kaya to, gusto kitang pakasalan at makasama habang buhay. Will you marry me, Bea? Malambing na pagpapaliwanag ni Axel at nag-propose na nga ito sa babae. Teka, totoo ba yan? Kunot noong tanong pa nga ni Bea. Bea naman ang dami-dami kong sinabi tapos tatanungin mo lang ako ng ganyan. Siyempre, totoo to. Natatawang sabi nga ni Axel. Pero sabi nga ni Bea, kaso allergic kasi ako sa peke. Nangangati ako, minsan binilhan nga ako ni Eloy ng kwintas. Nangati yung leeg ko, tapos bumukol pa. Kaya yun, nakadisplay na lang sa kwarto. Minsan, sinubukan kong maghikaw pero nangati rin yung tenga ko. Nakangusong, dire-diretsyong sabi ni Bea. Umiling-iling na nga lamang si Axel habang pinipigilan ang kanyang tawa habang naglalakad palapit kay Bea. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ka mangangati dito. Nakaiting sabi na nga lamang ni Axel sabay halik kay Bea sa labi habang isinusuot nga ang singsing. Hindi ko akalain na magiging bakla rin ako sa huli. Pagrereklamo nga ni Bea, may kinatawa na nga lamang ng malakas ni Axel. Masayang ibinalita nga ito nila Bea at Axel kay Eloy na masayang tinanggap ang pagbubuntis at pagpapakasal nila Bea at Axel.
Makakahinga na rin ako ng maluwag. Naluluhang sabi ni Eloy. Bakit naman? Natatawang sabi nga ni Bea. Akala ko kasi tatandang mag-isa lang si ate. Hindi ko naman maipapangako na lahat ng atensyon ko at pangangalaga may ibubuhos ko sa kanya. Lalo na at baka magkaroon rin ako ng sarili kong pamilya. Pero ngayon may makakasama ka na sa pagtanda. Hindi ko na kailangan paalalahanin ang kalagayan mo sa pangaraw-araw. Umiiyak nga na sabi ni Eloy. Napayakap naman si Bea sa kapatid. Hindi porket may mapapangasawa na ako, hindi na ako magpapaalaga sa iyo ha. Nahiyak pa nga na sabi nga ni Bea. Oo naman ate, babawi pa ako sa iyo. Lahat ng bagay ibibigay ko sa iyo at diba pinangako ko sa iyo kapag ako'y nakapagtapos, ikaw rin ang pag-aaralin ko. Desididong sabi nga ni Eloy sa kanyang kapatid. Gusto mo bang mag-aral? Nakangiting tanong pa nga ni Axel. Oo sana, para naman maging proud sa akin si Eloy at lalong-lalo na ngayon na magkakaanak na ako. Hindi lang hanggang dito ang pangarap ko sa sarili ko, no? Natatawang sabi nga ni Bea. Pwede naman kitang pag-aralin. Seryosong sabi naman ni Axel. Hindi naman ata ako pwedeng pumasok na buntis eh. Nakangusong sa adaman ni Bea. Naku, pwede ate. Meron akong mga ka-schoolmate na buntis nga pumapasok pa rin tsaka maganda to ate. Tanggapin mo ng offer ni kuya sabay tayong mag-aral. Masayang sabi pa nga ni Eloy. Napangiti na nga lamang si Bea at napahaplos sa kanyang tiyan. Agad naman itong tumango kay Axel at naging desididong mag-aral muli. Lalo na ngayon na malapit na nga siyang maging isang ganap na ina. Hindi naman agad pumasok sa pag-aaral si Bea dahil inasikaso muna nila ni Axel ang kanilang kasal. Ibinalita naman ni Eloy ang balita sa kanilang katrabaho na nagwala sa sobrang saya. 6 na buwan na nga ang tiyan ni Bea nung ikinasal nga silang dalawa ni Axel. Kahit malaki na nga, ang tiyan ni Bea nagpumilit pa rin itong mag-aral muli. Minsan naman, pumapasok na nga lamang siya via online. Labag man sa kalooban. Napag-aralin nga ni Axel ang asawa habang malaki ang tiyan dahil baka mapagod daw ito. Sa huli pumayag rin. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Eloy kay Axel pero halos hindi na nga ito nakikitrabaho sa construction, kundi nakasunod na nga lamang kay Axel. Laking pasasalamat nga ni Bea dahil merong sinusundan ngayon si Eloy. Lalong-lalo na at hindi nga nito naranasan ang pagkakaroon ng ama. Kaya hindi nagtagal. Kahit nga hindi pa nga nakakapagtapos ang pag-aaral si Eloy, nakipagsabayan nga siya sa ibang engineer. Nang dumating nga ang buwanan nga ni Bea, sakto namang end of semester, kaya masaya nga ito na bagong ito tumigil muli sa pag-aaral natapos nga niya muna ang kanyang SEM. Kamusta ang pakiramdam ng misis ko? Malambing na tanong pa nga ni Axel, pagkauwi nga sa bahay nila Bea. Eto ang hirap kumalaw. Malaki na masyado ang tiyan ko pakiramdam ko 3 bata ang daladala ko. Grabe ang bigat ng tiyan ko. Pagrereklamo pa nga ni Bea. Huwag kang magsasabi ng ganyan at baka magkatotoong 3 pa lang anak natin dyan sa tiyan mo. Tatatawang sabi ni Axel at ikinakaba nga ni Bea. Sabi kasi sa'yo alamin na natin yung gender. Yung OB ko lang ang may alam. Nakangusang sabi ni Bea. Mahal ko, ikaw kaya ang nagsabi na wag sabihin sa atin ni Doktora kasi gusto mo ng surprise. Tumatawang sabi pa nga ni Axel. Oo nga pala. Naku, wag naman sana, hindi na nga ako ready sa isang bata tapos 3 pa kaya? Natatawang sabi ni Bea. Di bale, magtutulungan naman tayo at meron naman si Eloy. Hindi ko ahayaang mag-isa ka sa lahat. Malambing na sabi ng lalaki. Alam ko, kaya nga kahit tanong sabihin ko, hindi ako kinakabahan sa pagiging ina dahil alam ko meron kayo ni Eloy. Masayang sabi ni Bea at napahalik nga sa pisngi ni Axel na ikinutuwa naman ng lalaki. Ilang linggo inantay nga nila para manganak nga ito. Si Eloy ang kasama nga ni Bea sa ospital dahil naging busy nga sa trabaho si Axel. Kaya naman nang makita nga ni Axel ang mga text at tawag nga ni Eloy sa kanya agad nga itong sumugod sa ospital kung saan nanganak si Bea. Asan ang ate mo? Hingal nga na sigaw ni Axel kay Eloy. Relax kuya, nanganak na si ate. At safe naman ang nasa loob niya. Yung mga pamangkin ko,
Mga? Nagugulang sambit ni Axel habang nakatingin sa nakangiti nga na si Eloy. Hindi na nito iniisip pa ng mabuti kundi pumasok na nga sa kwarto ni Bea. Hingal na hingal si Axel na nakatayo habang tinitignan nga si Bea na masayang nilalaro ang dalawang baby na katabi nga nito sa kanyang kama. Andito ka na pala. Halika, lapit ka. At tignan mo ang mga anak natin. Nangihinang sabi nga ni Bea. Dire-diretsyong luha ang bumagsak sa mga mata ni Axel at pinaghahalik nga ang ulo ni Bea at bumulong ng pasasalamat. Ang galing mo. Ang lakas mo. Salamat ko, mahal ko. Alam ko naman talaga makakaya mo dahil noon pa man. Malakas ka ng babae at yun ang ikinahanga ko sa'yo. Umiyak nga na sabi ni Axel. Anong ipapangalan natin sa kambal nating anak? Masayang tanong pa nga ni Axel. Kambal? Hindi kambal ang anak natin, Axel ah. Natatawang sabi ni Bea. Ha? Nagugulhang tanong ni Axel at sinundan ang tinuturo nga ni Bea. Triplets ang anak natin, nagkatotoo ang sinabi ko. Tumatawang sabi ni Bea. Nataranta naman si Axel at agad na tumayo para lapitan nga ang nurse na hawak-hawak ang isang baby. Dahan-dahan niyang kinuha ang bata at mas lalong umiyak habang pabalik-balik ang tingin sa tatlong mga anak. Gawa pa tayo ng gawa hanggang sa mapuno natin ang bahay na binili ko. Tapos ang renovation, hinihintay ko na lang talaga na lumabas ang mga to. Umiiyak nga na sabi ni Axel. Okay lang ba sa'yo ang tatlo? Nagulat nga rin ako nung una pero ang saya ko pa rin. Kahit na tatlo ang anak natin. Kahit 6 pa yan, lahat kakayanin natin basta magkasama tayo. Ano kaya ang kukunin nila paglaki? Excited akong makita ang mga mata nila. Sana, nakuha nila ang kulay ng mata mo. Humihigbing sabi pa nga ni Axel. Ang gwapo-gwapo mo pero para kang batang umiyak. Natatawang sabi na nga lamang ni Bea. Masaya lang ako. Sobrang saya. Napakalaking blessing ang binigay sa akin ni Lord. Akala ko swerte na ako sa iyo pero pati pala sa mga anak swerteng swerte. Masayang sabi ni Axel. Niyakap naman ni Bea ang kanyang asawa. Swerte din kami ng mga bata dahil meron ka sa buhay namin. Mahinang bulong ni Bea. Ate, saan kilalagay ang pinabili mong prutas? Biglang singit naman ni Eloy. Natawa na nga lamang mag-asawa. Napakamot na nga lamang ng ulo si Eloy. Iniisip nito na baka nababaliw na nga ang kanyang ate at kuya dahil matapos umiyak, nakikitang nagtatawanan. Ano ipapangalan natin sa kanila? Eloy, may pangalan ka bang suggestion? Baka mas maganda pa yung naiisip mo kaysa sa akin eh. Nakaiting sabi ni Bea. Rolando, Bogart, tsaka Mimakay. Mayabang na pagsasabi pa nga ni Eloy habang isa-isang tinuro ang mga pamangkin. Napahampas na nga lamang si Axel sa kanyang noo. Tinawag nga ni Bea papalapit sa kanyang kapatid at malakas sa binatukan. Aray naman ate, bakit naman napabatok ka pa? Pagrereklamo ni Eloy. Tinatanong ka ng maayos pero kalukuhan lang nasa isip mo. Inis na sabi nga ni Bea. Ate, seryoso ako nga astig nga ng pangalan na naisip ko eh. Kakaiba. Proud at confident pa nga nasabi ni Eloy. Napabuntong hininga na nga lamang si Bea. Hindi ko akalain na mawawala ng screw sa ulo to. Masyado atang maraming pinapagawa ko eh. Natatawang sabi ni Axel. Sige nga ate, sabihin mo nga. Naisip mong pangalan at tignan natin kung mas maganda. Joselito, Rodolfo, tsaka Beauty. Nakangising sabi ni Bea. Natawa na nga lamang si Eloy. Ginawa mo namang sinuunang tao ang mga pamangkin ko. Mas astig pa nga yung mga pangalan na naisip ko eh. Pangasar pa nga ni Eloy sa kanyang kapatid na sinamaan na nga lamang ng tingin. Hay nako, magkapatid nga talaga kayo. Umiiling-iling nga na sabi ni Axel. Ikaw na lang magpangalan para walang away. Desididong sabi ni Bea. Para sa aking unika iha, Anastasia. Sa aking unang prinsipe, Arthur. At para naman sa isa ko pang prinsipe, papangalan ko Alexander. Masayang sabi ni Axel. Arthur, Alexander, Anastasia. Mahinang bulong ni Bea. Pagkabanggit nga ni Bea ng pangalan na sinabi nga ni Axel, sabay-sabay nang umiti ang triplets na bata. Naku, baby palang favorite na kaagad ang daddy. Halatang nagustuhan ng mga pangalan na sinabi ko. Humahagigig pa nga na saad ni Axel. Mukha nga. Natawa na sabi ni Bea. Sige, gawin na lang nating palayaw ng mga bata yung mga pangalan na sinabi ko. Nakaising sabi nga ni Eloy
na mas ikinatuwa nila Bea at Axel. Sobrang saya nga nila at wala na nga silang mahihiling pa at nagpapasalamat nga sila sa may kapal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Axel at Bea. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Andrea Ann Bareno, Romana Gorospe, Imelda Forteza, Kidim Tez, Ellen Cervantes, Dens, Jeline Saban at shoutout na rin po sa lahat. Sa mga hindi po nabanggit, i-comment po namin kayo sa mga susunod na videos. Sa ngayon, maraming salamat po. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.